Pasok kayong lahat. Ang tatlong ito ay talagang magagaling. Pwede mo ring tanggapin ang lahat. Ano, Kuya Ginny, ako pa rin ang pinakamabuti sa iyo, di ba? Titingnan ko muna. Sa totoo lang, may nahanap na akong bodyguard, siya nga. Zia? Kuya Ginny, nagbibiro ka ba? Pwede siyang maging bodyguard. Hindi pa ako. Tulungan mo ako. Eh di wag na, mukhang hindi siya madaling kausap, aalis na ako. 10,000 sahod kada buwan. Kung ayaw mo, subukan natin. Maliit na bata, mag-isa ka lang. Sino sa kanilang tatlo ang gusto mong unahin? Hindi na, nagmamadali ako. Sabay-sabay na lang. Talagang walang alam sa mundo. Ziga. Pero kapag natalo ka, huwag mong sabihing inapi ka namin. Simula na ng laban. Mga walang kwenta, hindi nyo kayang talunin ang isang babae. Ngayon, ako naman ang magpapakita ng lakas. Ngayon, karapat-dapat na ba akong maging bodyguard niya? Siya na talaga ang hinahanap ko. Ang ganda! May pambayad na sa gamot ni Lola. CJ, ngayong gabi, pwede ka nang lumipat sa akin. Ano? Tumira kasama mo? Siyempre, paano tatawagin personal na bodyguard kung hindi? Na pala. May party mamayang gabi, samahan mo ako. Hintayin mo ako. Ano? Babae ang bodyguard? Nakita ko mismo, malakas talaga siya. Anong malakas? Ginagago lang niya si Liu Fangfei. Sinadya niyang lokohin ang mayamang si Liu Fangfei. Sino ba ang hindi nakakaalam na si Liu Fangfei? Gustong-gustong pakasalan siya. Akala niya pag ganito, hindi ko siya gagalawin. Mamayang gabi, siguradong hindi siya makakauwi. Pagdating ng panahon, ang pamilya Xiao ay magiging atin na. Nasaan si Xianing? Ayon sa utos mo, pinapalitan ko siya ng damit. Malapit na siyang dumating. Maganda, ipagpatuloy mo lang. Boss Xiao. Nakita ka o rin kayo tungkol sa investment na napag-usapan natin. Boss Xiao, may magandang proyekto din po. Boss Xiao, unahin mo na ang akin. Pasensya, hindi muna tayo mag-uusap ng negosyo ngayon. Sa susunod na lang. Alam mo ba ang pangunahing tungkulin ng isang personal na bodyguard? Ano? Huwag basta-basta papapalapit sa akin ng iba. Naiintindihan ko, Boss Xiao. Ying Yi, Lumayo ka sa aming Boss Xiao. Zeno ka? Hindi na kailangan. Zenozia? Pasensya na, Tito. Bodyguard ko siya, bago pa lang. Hindi pa siya sanay. Pero sa tingin ko, hindi naman siguro magkakaproblema si Tito Han sa isang batang babae. Hindi. Siyempre hindi. Paano ko siya mapapansin?
Batang babae, hindi ako estranghero. Ako rin ay miyembro ng pamilya Xiao. Ako ang tiyuhin ng inyong boss Xiao. Ginny, tayo ay pamilya. Yung sinabi ko sa iyo noong nakaraan, ano na ang desisyon mo? Tingnan Montag. Ang lolo mo ay may malubhang sakit sa kama. Ang malaking kumpanyang ito, paano mo magagampanan ng mag-isa? Ako nga, huwag mo nang pag-isipan. Hayaan mo na lang ang kapatid mong lalaki na tulungan ka sa kumpanya. Ang posisyon, hindi naman kailangang masyadong mataas. Vice President lang ay sapat na. Tayo ay pamilya, ang pagtutulungan ay ang tamang paraan. Kuya, huwag kang mag-alala, gagawin ko ang aking makakaya. Sandali. Sabi mo ikaw ang tiyuhin ni Boss Xiao. Oo, Pero bakit tinatawag ka ni Boss Xiao na? Tiyuhin Han. Dahil hindi talaga sila miyembro ng pamilya Xiao. Tiyuhin Han, noong hindi maganda ang takbo ng kumpanya. Ikaw ang nagmungkahi sa lolo na maghiwalay ng pamilya. Bukod pa riyan, ikaw ay ampon lang ng lolo ang mga bagay sa kumpanya. Wala kayong karapatang makialam. ikaf. Tayo na. Xiao Yingyi. Huwag kang magpakamatigas ng ulo. Totoong apo ka NG lolo. Pero kung hindi dahil sa iyong malas, hindi sana ganyan ang kalagayan ng lolo ngayon. Pati na ang tiyo at tiya mo, kung hindi dahil sa iyo. Hindi sana sila namatay ng malungkot. Mula nang ipanganak ka, sunod-sunod ang nangyaring masama sa pamilya Xiao. Parang ikaw lang ang walang nangyaring masama. Ngayon alam na ng lahat. Ikaw, Xiao Jingyi, ay may sumpa sa pamilya. Muk Xiao Xiao. Dahil din ba ayan kaya ka inivan? Xiao Jingyi, ang pamilya Xiao sa iyong mga kamay. Walang magandang kahihinatnan. Payo ko sa iyo. Magbitiw ka na lang. Mga bodyguard, ang tatlong ito. Huwag ninyo silang hayaang lumapit sa akin. Pwede naman. Pero, ang iba ay hinahawakan ang kamay ng kasama. Ikaw naman ay humahawak ng kamay ng bodyguard. Hindi ba ito kakaiba? Hindi mo ba ako gustong gawing kasama rin? Iyon ay may karagdagang bayad. Sino bang bodyguard na kagaya mo ang maingay? Seryosohin mo nga. Hindi mo na kailangang sumunod mamaya. Maglaro ka na lang mag-isa. Pagbalik ko, tuturuan kita ng maayos. Batang walang alam sa mundo, kahit tatay mo noong buhay ay hindi nangahas. Ganito ka magpakita ng mukha sa akin. Ayaw mong bigyan ng respeto. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Boss Xiao. Maglaro mag-isa, di maglaro mag-isa. Tara, tagay tayo. Pasensya na, pasensya na. Ingat! Xian Yu. Anak, Huwag kang tatakbo. Xian Yu. tumigil ka. Ginawa mong ganito ang anak ko, tapos gusto mong tumakbo? Hindi ko sinasadya yung tao na yun. Nagtatapon siya ng lighter kay Boss Xiao para sunugin siya. Lighter? Anong klaseng lighter? Yun nga. Xiao Yingyi a. Si Tian Yu namin. Gusto lang tulungan ka sa mga gawain ng grupo. Kahit gusto mong ubusin ang mana. Hindi naman dapat ganito ang gawin mo sa kanya. Pati lolo mo, dahil lang sa away ninyo. Bigla na lang nabali ang binti, baka naman. Basta hindi mo gusto. Kailangan na lang tanggapin ang malas? Isang malas na tala, lahat na malapit sa iyo ay nagiging kapahamakan. Kung isipin, baka sinadya mong saktan ang lolo mo. Tumigil ka nga. Huwag ninyong subukang siraan si Boss Xiao. Walang kinalaman si Boss Xiao dito. Ako ang nakasakit kung gusto ninyong maghanap ng gulo. Sa akin na lang. Ikaf, Ako nga. Ako ang nanakit sa anak ninyo kung ayaw ninyo. Suntukin ninyo ako pabalik. Sige. Ngayon na lang tayo. Pero sasabihin ko kung kaya ko. Ang mga bagay tungkol kay Boss Xiao. Huwag na kayong makialam. Kuya Jingy,
Tita, Sakto, may konting away din ako sa babaeng ito. tulong na lang kita para makaganti. Babeng ito. Akala Montag matapang ka? Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang totoo. Ang tao ko. Hindi mo pwedeng galawin. Xiao Yingyi. Ano ba ang ibig mong sabihin? Tito Han, huwag mong isipin na hindi ko alam. Ang plano mo, gusto mong makialam sa grupo. Subukan mo, pero si Xianing ay tao ko. Hindi siya pambugbog ninyo. Mukhang. Diretso na tayo SAAW, ha? Kailan pa tayo? Nagkasundo? Siege. Kuya Jingy, lagi mo na lang pinoprotektahan ang babaeng ito. Baka naman mahal Montag na siya? Mahal ko na siya. Ano? Ano bang sinasabi Montag? Ginagawa mo lang to para magalit ako, di ba? Ang babaeng ito na walang kwenta, paano siya makakapantay sa akin? Tama na, nakita na natin lahat. Ngayon, nakita na ninyo lahat. Binibining Liu. Sa susunod, huwag mo na akong buluhin. Paalam. Kuya Jingy, Huwag kang magkamali, ako lang ay. Niloloko lang si Liu Fangfei. Alam ko. Nga pala, may gustong manakit sa'yo ngayon. Sayang, nakaligtas siya. Ipapaimbestiga ko ito. Ninang Xianing, anong nangyari sa'yo? Dalhin na lang kita sa ospital. Okay lang, ito lang ay ang lumang sakit ng ulo ko. Ang babaeng ito. Bakit parang pamilyar siya sa akin? Ninang, okay ka lang? Halika, ako na. Ipapakilala ko sa iyo ang ilang bagong kaibigan. Okay lang. Baka masyadong masikip sa loob, nahihilo lang ako. Gusto mo bang pumunta sa ospital? Yung master, bumalik ka na, nagkasakit na naman si Lolo. Sige, babalik na ako. Magpalit ka ng damit, samahan mo akong bisitahin si Lolo. Bakit hindi ko maalala? Lolo, Yingyi. Buti na lang dumating ka. Tulungan mo ako. Noong kasama ko pa si Lola, ganito ang ayos ng chess. Paano ba talaga ito inayos? Lolo, gabi na, matulog na tayo. Bukas na lang natin isipin. Hindi, paborito kong maglaro nito kasama si Lola. Kung malulutas ko ito, baka bumalik si Lola. Lolo, Kailangan kong malutas ito. Babalik si Lola. Paano ba talaga ito inayos? Ganyan na ganyan si Lolo, tuwing umaga chess agad. Sinusubukan niyang ayusin, tapos biglang hindi na maalala. Buong araw niyang inisip. Parang nakita ko na ito dati. Lola, bakit lagi mo itong nilalaro? Hindi ko rin alam, palagi ko itong napapanaginipan. Kaya inayos ko para makita. Ang hakbang na ito, saan ba dapat ilagay? Parang dito. Oo. Dito talaga. Naalala ka una, dito nga. Naalala ko na lahat. Sino ka? Ako si. May problema? Ano? Sige. Bibigyan ko siya ng leksyon.
Jingyi, pa sa kanya. Nag-away ka sa pamilya Liu? Ano bang problema sa mga babae nila? Gusto mo pa itong batang ito? Ano ba nasa isip mo? Lolo, huwag kang makialam. Hindi ako papayag. Kung hindi ako, sino? 30 ka na. Hanggang kailan mo ito tatagalin? Dati, hindi mo makalimutan si Mu Xiao. Pinabayaan ko na, pero ngayon mas masahol pa ang pinili mo. Gusto mo bang mamatay ako sa galit? Muxiao Xiao. Ex-girlfriend ni Boss Xiao. Yun ba yung unattainable white moonlight sa nobela? Lolo, hindi ako yun. Hindi ako Lolo Montag. Wala akong apo na ganyan kalaki. Lolo, gusto ko talaga siya. At wala akong balak pakasalan ang ibang babae kundi siya. Lalo na yung mga babaeng pinakilala mo, mga anak mayaman. Ikaf. Huwag mo na akong pakialaman, kahit anong gawin mo hindi ako makikinig. Maaga pa. Alis na tayo. Hayop ka. Hinding-hindi ka dapat sumuway sa akin. Pasensya na, may sakit ang utak ng lolo ko. Kailangan ko lang ng tulong mo, samahan mo ako ng konting panahon. Pero hindi ka dapat gumawa ng walang pahintulot ko. Dagdagan ko ang bayad sa'yo. Isang karangalan ang maglingkod kay Boss Xiao. Nasa ikalawang palapag ang kwarto mo. Doon ka muna tumira sa ikalawang palapag. Hoy Lola, Aning, saan ka nagpunta? Isang gabi kang hindi umuwi. Hindi ka masagot sa telepono. nalobat ang phone ko, pasensya na Lola. Nga pala, nakahanap ako ng bagong trabaho. Hindi ako nakauwi dahil may ipinagkaloob na dorm ang boss. Medyo busy ako ngayon, ingatan mo ang sarili mo. Huwag mong kalimutan uminom ng gamot, babalik ako pagkatapos. Paalam. Sa tingin mo, may ginawa bang masama ang pamilya Chiao? Imposible, huwag kang magsalita ng ganyan. Nga pala, bago ka kasi, hindi mo alam. Ang pamilya Chiao, masaya dati bago ipinanganak ang binata. Pero nang may panganak siya, nawala ang lola. Naaksidente ang tatay, nagpakamatay ang nanay. Ngayon, nadapa pa ang lolo. Ganito na ang nangyari, may tsismis na. Ang binata namin ay isang malas. Sinumang lumapit sa kanya ay mamamatay. Kung hindi sila gumawa ng masama. Bakit sila nagkaganito? Ang mga taong ito, swelduhan ng iba. Tapos maninira pa, mas masama pa sila. May tao ba? Ano? Huwag kang maglibot ng walang dahilan, may mga lugar na hindi para sa'yo. Pero parang may nakita ako. Baka naman may ginawa ka talagang masama? Nagkukulong ng inosenteng babae, isang psychopath. Kung psychopath ako, patay ka na kahapon. Pupunta ako sa opisina, sumama ka. Boss Xiao, may isang dalagang nagsasabing hahanapin ka. Hindi ko talaga mapigilan. Nasa iyong opisina na siya. Dalaga, Kuya Jingy. si Aning. Laging alagaan ang aking kaligtasan, naiintindihan mo ba? Boss Xiao. Babae, huwag kang maglakas loob na lumapit sa aming Boss Xiao. Jingy, ang tagal nating hindi nagkita. Xiao Xiao. Kaya, siya ba ang unang nobya ni Boss Xiao na si Muxiao Xiao? Ano ang pakay mo dito?
Yingi. Ano man ang dahilan mo, ito ang aking opisina. Si Aning, samahan mo ang bisita palabas. Dalagang ito. Mangyaring umalis ka na. Yingi. Galit ka pa rin dahil sa biglaan kong pag-alis, hindi ba? May dahilan ako. Pakinggan mo muna ako. Noon, ako ay may malubhang sakit. Ayokong mag-alala ka. Kaya ako umalis. Boss Xiao, baka gusto ninyong pag-usapan muna ito ng maayos. Si Aning. Ako ba ang boss mo siya? Sinabi ko na samahan mo siyang lumabas, hindi mo ba narinig? Dalagang ito, mangyaring lumabas ka muna. Yingi. Talaga bang ganyan kakasakit sa akin? Ako ang nagkamali noon. Ano gagawin mo? Ikaw na nga. Paalam yan. Hindi ka akin na, ngunit ko lang naipagkanulo ka. Kung hindi, bawas sahod, 3. 2. Huwag na kayong mag-away. Patay na ba siya? Boss Xiao, hindi ko sinasadyang masaktan ang iyong white moonlight. Anong white moonlight? Hindi ba siya ang iyong hindi malimutang ex-girlfriend? Hindi ba yun ang white moonlight? Ganyan ang sinasabi sa mga nobela. Sinabi kong paalisin mo siya, hindi saktan. Paano kung magising siya at tayo ay demanda? Ano ang gagawin natin? Ano pa ba? Tumawag ka ng ambulansya. Hoy, ambulansya ba ito? Mild lang ang concussion. Magpahinga ka lang at okay na. Yingi. Ikaf. Sumusunod lang siya sa utos ko kung may problema sa akin ka lumaban. Yingi. Pinoprotektahan mo siya ng ganito. Talaga bang totoo ang sinabi mo? Noong araw sa harap ni Liu, Nandoon ka rin pala nung araw. talagang mahal mo na siya. Wala kang pakialam sa buhay ko, bayad na ang hospital bills sa susunod. Huwag mo na akong guluhin. Yingi. Sorry ha, alagaan mo ang sarili mo. Yingi. Boss Xiao, hindi na natin siya pakialaman. Ano pa ba? O gusto mong ikaw na lang ang mag-alaga sa kanya? Yung babae noong nakaraan, Bakit siya nandito? Sige na, mas importante si Xiao Xiao. bakit ka bigla na lang hinimate? Buti na lang kilala ka si Dr. Zhao. Kung hindi niya ako sinabihan, hindi ko malalaman. Kamusta ka na, Ina? Anak ko. Sabihin mo sa akin ang totoo, may nang-api ba sa'yo? Si Yingi ba? Sabihin mo sa akin, ipaglalaban kita, si Jingy ba? Ayaf na sa akin ni Yingi, Yingi. Baka naman siya. Siya ba yung ex-boyfriend mo na hindi mo makalimutan? Yung lumabas kanina, siya ba ayun? Nagmamadali akong magpagaling para makita siya. Akala ko maghihintay siya sa akin, pero may iba na pala siyang mahal. May iba na siyang mahal, yung babae bang kanina ang kasama niya? Siya ba ayun? Paano niya nagawa ito sa iyo? Hindi mo ba sinabi sa kanya na dahil sa malubha mong sakit kaya ka bigla na lang nawala? Sinabi ko sa kanya, pero hindi siya naniniwala. Pinabayaan pa niya yung babae na paluin ako. Ano? Siya ang pumalo sa iyo. Grabe naman. Ina. Lumalaban ako para mabuhay dahil kay Jingy, pero ayaw na niya sa akin ngayon. Ano pa ang saysay ng buhay ko? Xiao Xiao, huwag mong isipin yan. Yung babaeng iyon, hindi karapat-dapat na makipagkompetensya sa iyo. Pero ako ay isang ulila. Hindi na ngayon. Mula ngayon, ikaw. Ang magiging tunay kong anak na si Suping. Inay, ito. Hindi ko ito pwedeng tanggapin. Ito ay inyong pamanang kayamanan. Tanggapin mo na, kung hindi dahil sa'yo noong ako'y himatayin sa daan. At iniligtas mo ako, hindi ako magkakaroon ngayon. Ang jed na ito, 2 piraso ang meron ako. Noong nawala ang aking anak, ang isang jed ay nawala rin. Kung buhay pa siyan gayon. Baka kasing edad mo na siya, inay. Makakita kayo ng kapatid kong si Nono. Zanan ga. Ilang taon ko nang hinahanap. Wala na akong pag-asa. Ngayon kapag nakikita kita, para ko na ring nakikita si Nono. Kaya tanggapin mo na, sa hinaharap. Ikaw na ang aking anak. Salamat, Inay. Sa hinaharap, gagawin ko ang lahat.
para alagaan kayo tulad ng kapatid kong si Nono. Inay pa rin ang tawag mo? Nanay. Ang bunso kong anak. Huwag kang mag-alala, tutulungan kita. Gagawin ko ang lahat para si Xiao Jingyi. Ay babalik sa'yo. Xiao Yingyi. Pinapalo ako NG Gata Montag. Wala man lang apology? Anong gusto mo? Siyempre dapat lumuhod siya at humingi ng tawad. Ikaw ang nanguna ng masasamang salita. Dapat mas malala pa ang nangyari. Ikaf. Ano? Gusto mo ulit subukan? Si Aning. Narito. Xiao Yingyi. Mainte ka lang. Gagantihan kita. Naku, nasaan ang jade ko? Hinanap ko na sa lahat ng lugar. Dapat nandito lang yon. Kung wala rito, saan pa kaya? Baka may multo sa bahay ng mga ksiao. Si Aning. Gino. Nasaan si Aning? Hindi ko siya nakita mula nang umuwi. Itong si Aning. Akala mo makakatamad-tamad ka sa bahay, di ba? Hanapin mo siya at dalhin mo sa akin. Ginoo. Hinalughog na namin ang buong bahay. Wala kaming makita kay Miss Xia. Ganito lang kalaki ang bahay, saan pa siya pupunta? Naku. Si King. Kuya, halika't makipaglaro sa amin. Siya ang kapatid mo. Ganito, ayos ang galing. Si King ay naging ganito noong namatay ang nanay ko. Nahulog siya sa hagdan at naging ganito. Mula noon, ayaw na niyang lumabas sa atik. At ayaw niyang makakita ng mga estranghero. Tanging ako at si Lolo ang madalas na dumadalaw sa kanya. Lanan. Bigyan mo ng pagkain si Ed. Kainin mo na, Xiao King. Siege. Eh yung utak niya, Sabi ng doktor, pwedeng gumaling. O pwedeng habang buhay na siyang magiging ganito. Madalas akong busy sa trabaho, bihira ko siyang madalaw. Napakabihira niyang magustuhan ng isang tao tulad mo. Salamat sa pagpapasaya sa kanya. gusto ko si Xiao King. At gusto ko rin ang pakikisama sa kanya, bukod pa. Siya pa ang nakahanap ng aking jade pendant. Jade pendant, Lenan. Ito yun. Ito ay napakahalaga sa akin. Dapat akong magpasalamat sa kanya kung hindi ka nainis. Pwede ba akong madalas na dumalaw para makipaglaro sa kanya? Salamat. Ete, totoo ba ang sinabi mo? Nan, Ang saya-saya. Pwede na akong makipaglaro kay Ete. Yehey. Kuya, nakikipaglaro ka ba ng halikan kay At? Wow. Oh. Ang saya-saya. Haha, ang sarap laruin. Maganda ang ipinakita mo lately. Bibigyan kita ng isang araw na bakasyon. Bukas, malaya kang gumawa ng gusto mo. Kuya, lipat ka ulit. Gusto ka OPA gang makita. Xiao King. Huwag mong paliparin si kuya. Makikipaglaro ako sa iyo ng jump rope. Siege. Gino. Hindi mo ba isasama si Miss Chia?
Binigyan ko siya ng isang araw na bakasyon ngayon. Pero ngayon ay Setyembre 11, taon-taon sa panahong ito. May masasamang bagay na nangyayari. Mas mabuting isama mo si Miss Chia. Ihagis mo sa akin, ihagis mo sa akin. Saluhin mo. Hayaan mo na, sa mga nakaraang taon naman walang nangyaring masama. At saka, nakita ko na ang aking swerte. Mahirap para kay Xiaoqing na makahanap ng magandang kalaro. Huwag na nating istorbohin sila. Pero, Sige, ganito na lang. Siguradong nasaktan ito. Bakit pamilyar ang likod ng taong ito? Alam mo ba, ngayon ay Setyembre 11, dati. Sa pamilya Chiao, tuwing araw na ito ay may masamang nangyayari. Ang yumaong amo at asawa ay parehong aksidente sa araw na ito. Siyempre alam ko, pero ngayon ang tanging buo sa pamilya Chiao ay siyong master, baka ngayon siya naman ang maapektuhan. Yung tao sa labas ng bintana, siya yung naghagis ng lighter sa party. Xiaoqing, maglaro ka muna mag-isa. hala, Yang, nasan si Yingi? wala sa bahay ang kuya ko ngayon. Hindi ako naniniwala, ayaw lang niya akong makita. Sabi na nga ba? May mangyayari kay Xiao Jingyi. Boss Xiao, nasaan ka ngayon? Nagjo-jogging ako. Naalala mo ba yung sa party? Yung naghagis ng lighter sa iyo. Parang sinusundan ka niya. Ano? Kailangan mong Sino ang nag-utos sa'yo na patayin ako? Nakaligtas ka noong nakaraan, pero ngayon. Papatayin kita. Anong makukuha mo sa pagpatay sa akin? Nagbibiro ka ba, pagpatay sa iyo? Walang makakaalam na ako ang gumawa. Susunugin ko ang katawan mo, pa. Isipin ng lahat na sumpa ng pamilya Chiao, tuwing Setyembre 11. Paano mo nalaman ang sumpa? Mamatay ka na. Xiao Jingyi. Siya Aning. Okay ka lang. Siya Aning. Ikaf na naman. Okay ka lang. Siya Aning. Ikaw talaga ang swerte ko. Xiao Jingyi. Ano? Nabigo na naman? Nahuli pa ang tao? Ang lakas ng loob ng batang yon ay. Pa, hindi kaya tayo isusumbong ng taong yon? Huwag kang mag-alala, hindi niya ako nakita. Ang midleman na gumawa ng trabaho, nasa ibang bansa na. Hindi tayo madadamay. Pero baka may makuha siyang impormasyon. Ngayon na hindi siya nagigising, tamang oras para kumilos. Pa, ibig mong sabihin, pupunta tayo ng ospital ngayon? Kahit anong mangyari, kukunin natin siya. Bilang tito at tita niya. Dapat lang naman na alagaan natin siya. Kapag nasa atin na siya, kahit hindi siya magising, tayo pa rin ang magdedesisyon. Magaling ka talaga. Tara nan gayon. Hello, Zeno Ito? Bossu. Xia Anning. Bakit mo ako itinulak? Siya Aning, hayaan mo akong pumasok. Hindi ka pwedeng pumasok. Anong karapatan mong pigilan ako? Girlfriend AKO ni Yingi. Sabi na ni Boss Xiao, wala siyang kinalaman sa iyo. Ikaf. Gusto ka ulang makita si Yingi.
MS siya, ang lakas mo namang magsalita. Kahit si Boss Han na si Hanli ang dumating. Ganyan Karen BA? Maliban sa pamilya ni Boss Xiao, walang makakapasok. Ang yabang mo ay, mga bagay ng pamilya Chiao. Ailan ka naging may say diyan? Ikaf si Xiao no? Madalas kang nabanggit ni Boss Su. Ngayon ka ulang nakita. Hindi ka o inakala. Ex-girlfriend ka pala ni Yingi. Hindi mo alam, hindi kanya malimutan sa mga nakaraang taon. Kamusta po, tita? Sobrang worried lang AKO kay Jingy. Kaya nandito ako ngayon. Kung pwede lang. Pwede ba akong mag-alaga sa kanya? Buti na lang may ibang tao para magtago. Mas madali na tayong kumilos. Walang problema sa pagkakataong ito. Talaga namang dadalhin namin si Jingy sa amin para magpagaling. Ikaw naman, sa tamang panahon ay lilipat ka rin sa amin. Hindi pwede. Hindi pwede umalis si Boss Xiao sa ospital. Anong pakialam mo dito? Ako ang bodyguard ni Boss Xiao. Dapat kong bantayan ng malapitan ang kaligtasan ni Boss Xiao. Maliban sa mga malalapit na kamag-anak ni Boss Xiao, walang sinumang papapasukin. Ikaf, Amy, nakakatawa talaga. Isang maliit na bodyguard lang ay nanghihimasok pa sa mga bagay ng amo. Boss Han, narito. Hindi mo ba kayang kontrolin ang mga tao ng pamilya Xiao? Hindi Montag alam, Boss Su. Ang batang ito ay magaling mangakit ng mga tao. Simula nang makilala ni Jingy ito, parang nabihag na siya, hindi na siya nakinig sa akin. Sigish, hindi ako mag-atubiling tulungan ang pamilya Xiao. Nadisiplinahin ang walang disiplinang tauhan. Gata. Itapon ninyo ang batang yan. Ano nang ginagawa ninyo? Sabi ko na, habang nandito ako, walang makakakuha kay Boss Xiao. Boss Xiao, Akala Montag BA malakas ka na? Marami akong tao, tingnan natin kung hanggang saan ang lakas mo. Hanggang kailan mo kaya? Gata. Tigilan ninyo yan. Paano siya nabubuhay pa? Ano NG gagawin ninyo? Kung gusto ninyong galawin ang apo ko, dapat muna kayong dumaan sa akin. Xiu He. Ikaf BA yan? Xiu He, alam kong buhay ka PA. Nahanap kita sa wakas. Lola, ano nang tawag mo sa kanya? Zino kayo? Lola, hindi mo ba kami kilala? Ako si Jingy. Xiu He. Hindi mo na ba ako naalala? Lola, sa wakas nakabalik ka na. Hindi mo alam kung gaano ka namin namimiss. Tumigil ka nga. Tatay. Hindi pa ako nakakapag-areglo sa inyo tungkol sa nangyari ngayon. Ano NG balak ninyo? Gusto nyong maghimagsik? Atay, gusto lang naming tumulong. Alagaan natin si Yingyi. Mas maalagaan pa ba ninyo kaysa sa ospital? At nagdala pa kayo ng 2 dayuhan para tumulong? O kailang kung ang target ninyo ay ang pamilya Xiao? Pero gusto nyo pang isali ang mga dayuhan para makibahagi? Lulok Xiao, nakakamali po kayo. Wala kang karapatang magsalita dito. Noon, hinamak mo ang kapalaran ng apo ko. Ngayon naman, wala kang hiya at nagpapakapalit dito. Hindi namin kailangan ng apo-in-law, Xiao. Miss Xia, hindi ba? Lolo Xiao. Hindi po ba masyadong bastos ang sinabi ninyo? May dahilan kung bakit umalis si Xiao Xiao noon. Bosu, ang mga bagay ng pamilya Xiao. Hindi na dapat pakialaman ng mga dayuhan. Jingy, huwag mong sisihin ang nanay. Kasalanan ko lahat ito. Gusto ko lang kayong alagaan. Hindi ko inaasahang magiging ganito. Paumanhin. Xiao Xiao. Xiu He. Umuwi na tayo at doon na lang pag-usapan. Tatay. Tito Han.
Ang mga bagay ng pamilya Xiao. Hindi na kailangang pakialaman ng mga dayuhan. Xiuhe. Naalala mo ba, dati tayong nagtatawanan dito habang nagtetiya at naglalaro ng chess? Naalala Montag PABA? Naalala ko ito, madalas ko itong panaginipan. Pero wala namang nakakatapos ng laro kasama ko. Sasamahan kita ngayon na tayo maglaro. Hindi ko akalain na lola mo pala ang lola ko. Nga pala, paano mo nakilala si Lola? Bakit ba siya nagka-amnesia? Naaksidente si lola noon sa isang sasakyan. Aksidente. Hindi pwede, kung malala niya ang lahat. Malalaman ang ginawa natin noon. Nababaliw ka ba? Talagang papatayin mo siya? Kung malaman ito ng lolo. Alam na niya ang lahat. Hindi siya dapat mabuhay, ngayon na, kailangan siyang mamatay. Ano? Ayo pala ang may kagagawan noon? Nanay, tatay, ito, bakit hindi nyo man lang sinabi sa akin? Akala namin patay na siya, ilang taon na ang nakalipas. Muntik ko nang makalimutan, bigla na lang siya sumulpot. Tatay, ano ang gagawin natin ngayon? Bumalik na ang matanda sa pamilya Xiao. At binalik na ni Xiao Jingyi ang pamilya Xiao. Parang bakal na balon ang paligid. Ngayon ang mga taong pwede nating pagkatiwalaan ay nawala na rin. Ano na ang gagawin natin, tatay? Hindi na tayo pwedeng magpatumpik-tumpik pa. Kailangan nating kontrolin ang Xiao Corporation agad. Kahit malantad ang ating plano, makakalipad pa rin tayo palabas ng bansa. Ano? May nakita kang sadyang bumangga sa kanya? Anong ginagawa mo? Mula noon, wala nang nakilala si lola. Dahil din sa aksidenteng iyon kaya siya nagkasakit. Naalala mo ba kung ano ang itsura ng taong iyon? Madilim kasi noon at may salamin pa, kaya hindi ko talaga nakita. Pero naalala ko ang huling 3 numero ng plaka. 438. Sigurado ka? Yang Hao. Tulungan mo akong imbestigahan ang isang bagay. Xiao Xiao, ono ba ito ma? Dahil sa akin kaya nagkagulo ang relasyon ninyo sa pamilya Xiao. Alam kong matagal mo nang gustong makipagtulungan sa kanila. Ako ang may kasalanan, hindi ako karapat-dapat maging anak mo. Ibalik mo na lang itong jade pendant. Itinuring na kitang tunay kong anak. Walang dahilan para bawiin ito. Ano ang halaga ng pamilya Xiao kumpara sa iyo? Pero wala akong kwenta, kahit si Jingyi ayaw sa akin. Wala siyang taste. Pero basta gusto Montag. Titiyakin kong may babalik ko siya sa iyo, ma. Ang bait mo sa akin. Okay na. Huwag ka nang mag-overthink, may gagawin pa ako, lalabas muna ako. Mamaya. Dadaling kita sa masarap na pagkain. Salamat ma, alis na ako. Hello? Bobby, ang tagal nating hindi nakita. Miss mo ba ako? Han Xianyu. Paano mo nakuha ang numero ko? Akala ko matutuwa kang marinig ang boses ko. Dahil dati, nagdaan tayo sa ilang masasayang gabi, di ba? Paano kung malaman ni Xiao Jingyi na niloloko Montag siya noon? Ano kaya ang mangyayari? Ano ang ibig mong sabihin? Simple lang, tulungan mo akong makuha ang Xiao Corporation. At tutulungan kitang makuha si Xiao Jingyi. Deal? Tanggang-tangga ba ako? Tutulungan kitang makuha ang Xiao Corporation. Paano kung malaman ni Jingyi? Huwag kang mag-alala, basta susundin mo ang sinasabi ko. Wala siyang choice kundi pakasalan ka. Ang kotse na ito kaihan pala. Kung ganun,
Yung gustong patayin si Lola noon ay, Naalala mo ba yung hitman na gustong patayin ako? ibig mong sabihin kahit yung hitman na yun ay pinadala ng pamilyahan? Kahit kulang pa ang ebidensya ngayon. Pinaghihinalaan ko na yung tinatawag na sumpa sa pamilya Xiao nitong mga nakaraang taon. Ay may kinalaman sa kanila. Oh, SY gosh. Yang Hao, imbestigahan mo kung ano ang mga ginawa ng pamilya nitong mga nakaraang taon. At huwag muna sasabihin kay Lolo at Lola. Siege. Okay lang yan, safe naman. Subukan mo. Huwag kang matakot, nandito si Kuya. Ayaw kong lumabas. Walang kwenta, ilang beses na naming sinubukan, ayaw pa rin niyang lumabas. Naisip niyo ba na? Baka natatakot lang siya sa hagdan? Natatakot sa hagdan? Ako na ang susubok. Xiao King. Isakay kita pababa ng hagdan, okay? Ipikit mo lang ang mga mata mo at hawakan mo ako. Mabilis lang to. Subukan natin kung hindi kaya babalik tayo. Halika. 1, 2, 3, lakad. Nakababa na ako ng hagdan. Ang saya, nakababa na ako ng hagdan. Xiu He. Nakakababa na si Xiao King sa atik. Oo nga, magandang balita yan. Ang saya-saya ko. Magandang balita talaga, ang ganda. Siya Anning, salamat sa'yo. Anong salamat? Naghula lang naman ako. Dahil sa'yo. Nagiging mas maayos ang pamilya Xiao. Dahil din sa'yo. Naramdaman kong hindi naman pala ganun kasama ang buhay. Yingyi. Muxiao Xiao. Andiyan na ang multo. Takbo. Andiyan na ang multo. Xiao King, titingnan ko. Anong nangyari kay Xiaoping? Alam ka hindi naman siya ganito dati. Anong pakialam mo kay Xiao King? Kung wala kang ginagawa. Ikaw si MS. Mu, di iba? Opo, Lola. Ako po si Muxiao Xiao. Kaibigan ni Yingyi. Kaibigan pala, pasok ka na at umupo, Jingy. Huwag kang masyadong bastos. Xiaoyang, pagod na ako. Dalhin mo ako sa pahingahan. Aning, Boss Xiao, ingatan ang iyong kaligtasan. Miss Xia, isa ka lang naalila. Huwag kang magmalakas dito. Mismo, nagkakamali ka, gusto ko lang. Napanatilihin mo ang ligtas na distansya. Sa aming Boss Xiao. May multo, takbo na. tara, tingnan natin si Xiao King. Mismo, sabihin mo na ang gusto mong sabihin, Lola. Nandito lang ako para humingi ng tawad ngayon, mismo. Ayokong magpaligoy-ligoy pa. Nakita mo na ang nararamdaman ni Jingy. Wala siya sa'yo, kahit anong pilit mo, wala rin. Kung makikinig ka sa akin, bitawan mo na ang mga hindi dapat na pag-asa, Lola. Galit lang si Yingyi sa akin. Hindi ako naniniwalang ganoon siya katigas ang puso. Pakiusap, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Miss Mu, bakit ka ganyan kastobon? Hindi ba yan ang Jed ni Aning? Bakit meron din siya? Sige, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon.
Papagandahin ko siyang Hao ng isang kwarto. Manatili ka na ngayong gabi. Samantalahin mo itong pagkakataon para makapag-usap kayo ni Jingy ng maayos. Lola, malinaw na ang sinabi ko sa kanya. Bakit mo pa siya pinapatuloy? Talaga? Kung talagang malinaw ang sinabi mo, Hindi siya magiging ganito ka, pushy, Yingy. hindi solusyon ang pag-iwas kahit hindi ka takot sa abala. Kailangan mong isipin ang iyong magiging girlfriend. Huwag kang mag-iwan ng problema. Ang importante ay mawala ang pag-asa niya. Naiintindihan ko na, Lola. Bakit mo ako hinihila? Yang Hao, halika rito. Anong utos, Montag, Lola? Tulungan mo akong imbestigahan ang isang bagay. Ano? Magpanggap na magkasintahan sa harap ni Muxia Oxiao. Hindi pwede. Nahirapan na ako noong nagpanggap akong girlfriend mo. Hindi ko na kaya ang ganitong klase ng. Hindi ko kaya ang mga eksenang mahirap. Sino bang gustong makipag-eksena sa'yo? Gusto kong seryosohin ito. Ano? Sige na, hindi ko talaga kaya. Humanap ka na lang ng iba. Doble ang sahod. Mahal, gutom ka ba? Pagod ka ba? Ginaw ka ba? Naku, ang dilaw ng mukha mo. Malamang pagod na pagod ka sa trabaho. Nakakalungkot talaga. Kapag kasama kita, hindi ako napapagod. Ang kulit mo, mahilig kang mang-asar. Alis na tayo. Yingy, naalala kita. Dati, paborito mo itong ulam. Ako ang nagluto. Tikman mo kung masarap. Aning. Nakakalimutan mong kumain dahil sa pagprotekta sa akin. Kain ka ng marami. Lolo at Lola, nandito kayo ngayon. May gusto akong pag-usapan sa inyo. Gusto kong pakasalan si Aning. Wala, Lola, hindi kami magpapakasal. Siya lang ang gusto kong pakasalan sa buhay ko. Sana payagan niyo kami. Pero itong babaeng ito, Kung pareho naman ang nararamdaman ninyo, hindi namin kayo pipigilan. Salamat, Lola. Aning, magkakasama na tayo sa wakas. basta tulungan mo ako makuha ang disenyo ng bagong produkto ng Chiao Corporation. Sisiguraduhin kong hihilingin ni Chiao Jingy na pakasalan ka. Xiao Jingy, kayo ang nagtulak sa akin. Paano mo nalaman na magnanakaw siya ng mga lihim na dokumento? Hindi ko alam. Pero kilala ko ang ugali niya. Hindi siya kumikilos ng walang kapalit. Kahit ganito ko siya tratuhin, ayaw pa rin niyang umalis. Tiyak na may iba siyang balak. Pero ano ang makukuha niya rito? Wala siya, pero ang pamilyahan meron. Ibig mong sabihin, may koneksyon siya sa pamilyahan? Paano mo nalaman? May relasyon si Muxiao Xiao at Han Chenyu. Ano? Sabi mo, may relasyon si Muxia Oxiao at Han Chanyu. Ayos. Kapag mayroon tayo nito, tiyak na mapapatalsik natin ang lobong ito. Tatay. Nakipag-ugnayan na rin ako sa ilang kumpanya. Naibigay ko na sa kanya ang lahat ng impormasyon. Kahit gaano PA kalakas si Xiao Yingyi. At hindi na siya makakabangon. Mabuting anak. Ziga. Bukas pupunta tayo sa Chiao Group. Kunin ang dapat sa atin. Lola, nalaman na namin ang ipinagagawa ninyo. Talagang nag-abroad si Muxiao Xiao ng 3 taon. At dahil nasa ibang bansa, inulungan niya si Suping na nakahandusay sa daan kaya. Itinuring siyang anak na ampon ni Suping. Suping. Nasa ospital BA. Yung babeng tumulong kay Muxiao Xiao. Noong kabataan ni Suping, may asawa rin siya na namatay ng maaga. May anak sila pero nawala. Ano? May nawalang anak siya. Ilang taon na? Mga 24 o 5 na siguro ngayon. Pareho nga ng edad ni Aning. Yung Yade Pongdong, kay Suping kaya? Siya kaya ang tunay na ina ni Aning?
Tawagan mo agad si Suping. Sabihin mong may importante kang sasabihin. Ano? Lola, may problema sa grupo. Kailan ba lalabas si Xiao Yingyi? Palabasin niyo. Tika, Mgabos, konting pasensya. Papunta na si Boss Chiao. Halos 2 oras na kaming naghihintay. Mukhang tako lumabas si Xiao Yingyi Kung hindi niya maayos ang problema, ibigay na lang niya ang shares at umalis na. Tama. Siya siguro ang nagkalat ng bagong produkto. Malaking puhunan ang inilagay namin sa proyektong ito. Kung hindi siya lalabas ngayon, hindi ito matatapos. Hindi ito matatapos. Tama. Hindi matatapos. Bilis. Teka, konting pasensya lang. Papunta na si Boss Chiao. Nagre-rebelde ba kayong lahat? Xiaoli, ikaw na naman ba ang may pakana nito? Ay naku, tatay, huwag naman po kayong magbintang. Kahit hindi po ako tunay na anak ninyo, pero hindi naman ako nagkulang sa pag-aalaga sa inyo. Apo ninyo ang magulang gayon, tumutulong lang po ako. Ho lolo, hindi nayo problem. Ang mga tsismis ngayon, napakasama. Sinasabi nilang may sumpa ang pamilya Chiao. Hindi lang pinatay ang magulang, pati shareholders at empleyado na apektuhan. Lolo, bakit po kayo nagpakatigas ang ulo noon? Mas mabuti pang ibigay mo na sa akin ang grupo ng maaga. At hindi sana nangyari ito sa tatay ko. Hindi pa huli ang lahat para malaman mong nagkamali ka. Tatay, huwag mo nang paboran si Xiao Jingyi. Ibigay mo na lang sa amin ang grupo nang walang pag-atubili. Sa ganitong paraan, isasaalang-alang pa rin namin ang pagiging pamilya. At bibigyan ka namin ng mas malaking kompensasyon. Ikaf, kayo. Hanley, noong mga panahong iyon, Xiao ay pa kaibigan ang mo. Bilang mga kasamahan sa digmaan, kaya kanya inampon ng buong puso. Sa loob ng maraming taon, hindi kanya pinabayaan. Paano mo siya ginantihan ng masama? Karapatan ko iyon. Alam ng lahat na ang buhay niya ay iniligtas ng tatay ko. Kung wala ang tatay ko, Wala siya sa kinaroroonan niya ngayon. Ang kayamanan ng pamilya Chiao ay dapat na sa pamilya Han. Xiuhe. Ako ang nagkamali. Noon, palagi kitang sinasabihan na madamot dahil sa mga isyu nila. Kaya ka nagalit at umalis ng bahay. At na aksidente na nagdulot ng pagkawala ng memorya. Na naghiwalay sa ating mag-asawa na mahigit 10 taon. Ngayon ko lang narealize na ako talaga ang may kasalanan. Tatay, huwag mo nang patagalin, lalo lang lalala ang sitwasyon. Ibigay mo na sa amin ang grupo ng maaga, para makapagpahinga ka na rin. Dahil sa kasalukuyang sitwasyon, mahihirapan kayong ayusin ito. Sino ang nagsabing hindi namin kayang ayusin ang sitwasyon ng pamilya Xiao? Yingyi, okay ka lang ba? Pagkarinig ko nito, agad akong dumating. Huwag kang mag-alala, pumayag na ang nanay ko. Basta pumayag ka lang na makipagbalikan sa akin. Tutulungan niyang sagutin ang ilan sa mga pagkalugi ng grupo. Xiao Yingyi, sa wakas lumabas ka rin. Kailangan mong magpaliwanag tungkol sa pagkalantad ng bagong produkto. Oo nga. Yingyi, alam kong hindi mo sinasadya. Okay lang, basta nandito ang nanay ko. Kahit wala ka nang maibigay, makakabangon ka pa rin. Sino ang nagsabing na ikalat ang disenyo ng produkto? Hindi ba ganito ang sitwasyon? Xiao Jingyi, ano pa ang ipinagmamalaki mo? Ngayon, ang disenyo ng bagong produkto. Ay kumakalat na sa lahat. Sigurado ka bang iyon ang tunay na disenyo? Ano ang ibig mong sabihin? Hoy, Boss Xiao. Han Xian Yu. Niloloko Montag pa ako? Ang disenyo ay walang kwenta talaga. Hinayaan mo akong maloko ng peking plano? Hintayin Montag lang. Hoy, Boss Xiao. Boss Xiao. Ano ba talaga ang nangyari? Dahil ang bagong disenyo ay hindi naman talaga na-leak. Naloko kayong lahat. Ano? Si Han?
Ikaw ang nagsabi na si Xiao Jingyi ang nag-leak ng bagong produkto. Ikaw ang nagsusol sa amin na pumunta dito. Niluluko Montag PA kami? Misunderstanding lang. Misunderstanding lang. Naloko rin kami. Talaga? Misunderstanding? Ano ito? Hindi ba ito ang babae? Hindi ba siya? Siya pala ang nagnakaw ng datos. Xiao Xiao. Ikaf pala. MS mo, ikaw pala ang nagnakaw ng confidential data ng kumpanya. Ikaf pala. Anong ginawa ng pamilya namin sa'yo para gantihan mo kami ng ganito? Ma, Pekingan Montag ako. Si Hon Jianyu. Siya ang pumilit sa akin na gawin ito. Muk Xiao Xiao. Sabi niya kung hindi ako susunod sa kanya, hindi niya ako papayagang makapag-asawa sa pamilya Chiao. Yingyi, dahil mahal na mahal kita kaya. Talaga? Dahil mahal mo ako? O natatakot ka kay Han Jianyu? Naisiwalat niya ang ginawa ninyong dalawa. Paano mo nalaman? Noong 3 taon na ang nakalipas. Nalaman ko na noong nagkita kayo sa kwarto. Kaya pala. Kaya pala ang lamig mo sa akin. Kaya pala noong may sakit ako, wala kang pakialam. Palipasa ginagawa Montag akong tanga. Xiao Yingyi. Paano ka naging ganito kabagsik? Muksya-oksyaw, wala ka bang hiya? Ikaw ang unang nagtaksil at ikaw rin ang umalis. Ikaw pa ang may ganang sabihing mabagsik si Xiao Jingyi. Wala ka noong nag-iisa siya, ngayong maayos na ang buhay. Bumalik ka pa. Ang kapal ng mukha mo. Tumahimik ka. Zino KBA. Ang problema namin, wala kang pakialam. Dahil siya ang babaeng mahal ko. Hindi siya katulad mo na para sa sariling kapakanan. Kayang iwanan ang isang relasyon. Sa halip, siya ay matapat at mabait. Dalisay, siya ang swerte ng buhay ko. At ikaw ay isa lamang sa kuna sa aking buhay. Hindi ako naniniwala na ikaw si Tianing. Lahat ay dahil sa iyo. Xiao Xiao. Xiuhe. Lola, Lola. Lola, Xiuhe. Okay ka lang? Lola, okay ka lang? Sa tingin mo, alam kaya ng matanda na tayo ang pumatay kay Xiao Sheng? Huwag kang mag-alala. Kahit na mahulaan niya, wala siyang ebidensya. At ito ay magpapabilis lamang sa kanyang kamatayan. Tama ka, ang mga Xiao ay mamamatay rin naman. At ang yaman ng pamilya Xiao ay sa atin rin mapupunta. Zeno? Titingnan ka o. Naalala ko na. Sila ang pumatay sa aking anak at manugang. Ano? Malinaw na naalala ko. Noon, narinig ko ang kanilang plano. Sinubukan nila akong sagasaan, pero mabuti na lang at hindi ako namatay. Et dahil kay Anning. Ako ay nakapagpatuloy ng buhay. Kayong dalawa pala ang sumagasa sa kanya? Kayo ay masyadong malupit. Lolo, may bago sa investigasyon ng pulisya. Yung salarin na sumugod sa akin sa bundok. May kinalaman din sila. Ibig sabihin, yung tinatawag nilang sumpa noong mga panahon na yon. Yung anak ng tadhana, gawa-gawa lang nila. Ano? Ang tanda ni Xiao ay mabuti sa kanya. Paano niya nagawang gumanti ng masama at tumatay? Napakalupit niya. Mukhang may negosyo rin ako sa pamilyahan. Tawagan ko na para i-withdraw ang pondo. Oo, ako rin. Sa ganitong uri ng tao, huwag tayong makisalamuha. Baka hindi natin alam kung paano tayo mamamatay. Hindi ako pumatay. Ikaw ang nagsisinungaling tungkol sa akin. Xiao Heng. Noon, ginamit ng aking ama ang kanyang buhay para iligtas ka. Ang lahat ng iyong meron ay dapat sa akin. Ako ay narito lamang para kunin ang nararapat sa akin.
Wala akong kasalanan. Sino ang nagsabi na namatay ang iyong ama dahil sa pagligtas sa akin? Ang iyong ama ay nagretiro. Dahil wala siyang trabaho, kaya pinasok ko siya sa kumpanya. Isang bises, nag-business trip kami sa Timog at doon ay may baha. Ang iyong ama ay namatay dahil sa pagsagip sa isang bata na katulad mo, ay nalunod sa baha. Hindi pwede. Sabi nila, sinasabi Montag sila. Yung mga vampira mong kamag-anak, no? Ginagamit ka lang nila para kumita ng mas malaki. Sinadya nilang lokohin ka. Alam ng mga kasama ko sa business trip, kung ayaw mong maniwala, tawagan mo sila isa-isa para magtanong, paano nangyari yun? Nung tinanggap kita dati, dahil lang sa pagiging makasundalo natin. At ang pagiging mabait ko ang sumira sa sarili kong pamilya. Kung ulitin, hindi kita titingnan kahit minsan. Guard. Aning, pigilan mo siya. Siya yung... Lola, Xiuhe. Doktor, kamusta na lola ko? Huwag kang mag-alala, mild konkusyon lang, pero... Yung matagal na namuong dugo sa utak niya, nawala na. Kailangan pa ng konting oras bago siya magising. Alagaan niyo lang siya ng maayos. Lolo, hindi pa kayo fully recovered, umuwi muna kayo at magpahinga. Nandito kami ni Aning, siguradong okay lang. nga lolo. Ayaw din siguro ni Lola na dahil sa kanya. Lumala pa sakit niyo. Sigenanga. Xiuhe. Bukas ulit ako dadalaf. Xiaoyang. Una na kami. Yung mga sinabi ko sa'yo kanina sa meeting room, Huwag kang mag-alala, hindi ko seryosohin. hindi pwede. Kailangan mong seryosohin. Dahil yun ang totoo sa puso ko. Aning, gusto mo ba maging tunay mong girlfriend? Pero wala akong pera, hindi rin ako maganda, hindi ako bagay sa'yo. Ang ganda mo. At sa buong mundo, wala nang mas bagay sa tin. Pero, malakas pa ako parang kalabaw. Mas lalo kitang gusto. Kasi ako lang may girlfriend na ganito kasaf pakiramdam. May iba ka pang tanong. Pumayag ka na. Ang saya. Aning, huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong gagawin ang lahat para sa'yo. Bed 117, palitan ang gamot. Baba muna ako para bumili ng makakain. Huwag kang lalapit. Xiao. Kung may sasabihin ka, maayos na lang. Iputol mo yung kutsilyo. Huwag mong gawin ang isang bagay na ikasisisi mo. Huwag kang lalapit. Bumalik ako sa bansa para ayusin ang relasyon namin ni Jimmy. Pero ngayon, ayaw na niya sa akin. Ano pa ang saysay ng buhay ko? Xiao, basta't ibaba mo lang ang kutsilyo. Kahit ano ang gusto mo, gagawin ko. Pangako, tututu. Sigish, dalhin mo na ako ngayon sa ospital. Siege. Anong ginagawa ninyo dito? Xia Aning, di IBA? Ito ang 5 milyon. Kaya sa mga check, sa araw ang ilusyon. Ito ang 5 milyon, kunin na. Umalis ka na sa pamilya Chiao. Ang basura ng eksenang ito. Bakit ko kayo pakikinggan?
Live an Montag si Yingi. Kung hindi, hindi ako mag-atubiling saktan ka. Kayong dalawa lang. Huwag kayong lalapit, baka hindi ko kayo pagbigyan. Xia aning alam kong malakas ka. Kaya kumuha ako ng pinakamahusay na bodyguard sa bansa. Kahit gano kapia kalakas. Ngayong araw na to, wala kang magagawa sa kanila. Xia o Xiao. Dahil sa mukhang ito kaya ako iniwan ni Jingy. Kaya sisirain ko muna itong mukha. Huvak. Suping. Anak Montag Xia. Suping, ang kwintas. Tingnan mo ang kwintas na suot ni Aning. Sandali. Toto. Ikaw talaga ang aking nono. Bitawan mo siya, ngayon din. Nono, sa wakas ay nakita na kita. Pasensya na, hindi ko alam na ikaw pala. Inay, paano naman nangyari yon? Paano siya naging anak mo? Hindi ito possible. Hindi pek ang kwintas na ito. Huwag ka nang magmatigas. Ipapadala kita sa ibang bansa. Lola, dinala ko si Xiao King para bisitahin ka. Ano to? Multo. Multo Xia. Huwag mo akong itulak. Kuya, ang taas ng hagdan. Ang zakit. Ikaw pala ang nagtulak kay Xiao King pababa ng hagdan. Ako ang nagtulak. Lagi niya akong kinakalaban. Ayaw niya akong papasukin sa Chow family. Bata pa lang si Xiao King noon. Ang sama mo naman. Lahat ng kalaban ko, walang tatakas sa akin. At bakit siya lang? Ang dali-dali para sa kanya. Naagawin ang lahat ng sa akin. Kayong lahat ang taksil sa akin. Hindi patas ang tadhana sa akin. Kung hindi ko makukuha, hindi mo rin makukuha. Huvak. Xia o Xiao. Ang muka kao. Ang muka kao. Lolo, Lola, Xiao King, huwag na kayong maghatid. Lolo, kakagaling mo lang sa sakit ng binti, huwag kang matagal na tatayo. At Xiao King, kakagaling mo lang din. Huwag ka nang ma-stress pa. Aning, huwag kang mag-alala. Ang binti ng lolo mo ay gumaling na at masigla na ngayon. Paglalakad lang naman, hindi naman masama. Jingy, alagaan mo si Aning sa biyahe. Matigas ang ulo ni Aning mula pagkabata. Ikaw na ang bahala sa kanya sa mga bagay-bagay. Kuya, ete, huwag niyo akong kalimutan ha. Sige na Lolo, Lola, Xiao King. Honeymoon lang naman ito, hindi pagsakripisyo. Babalik din kami pagkalipas ng ilang buwan. Sige na, hindi na kami magpapaikot-ikot pa. Aalis na kami. Ingat kayo sa biyahe. Wait lang.